Singapore. So, okay na po. Wait lang po medyo parang humble ka pa talaga doon eh. Meron po akong business sa Singapore. Pangalanan nyo na po. Jewelry business po. May jewelry business po siya. Selling diamonds, golds. May customized jewelries po. Mamaya po i-share ko yung Instagram account ko. Mamaya po kasi magpa-customize ang jewelry pero meron po kami business sa Singapore. Pero before po that, trabaho daw din po ako sa Singapore. Yan. Napunta ako sa Singapore as OFW. Nag-apply sa agency, nagbayad ng agency fee. Tapos po, dito po sa Pilipinas, yung work ko is manager. Ganda yan. Manager na may 50 staff. So, ako po yung umiikot sa mga malls. Tapos pag binisita ako sa malls, for example, Shangri-La, Podium, Mega Mall, pagpasok ko sa store, magkakain sila. Sila yung tagabili mo ng coffee, tagabili mo ng pagkain. Kasi, syempre, manager na nila. Pagdating ng Singapore, ako yung tagabili mo ng kape. At ako yung tagabili mo ng kape. So nag-start si Ma'am Raquel from the Humble beginning. from humble beginning, Coach Benz. Yung po palang turning point, ba't ako nag-abroad is because 14,000 pesos po kasing saldo before. As Plus, manager po yun. plus 2,500 doon. Grabe. Hahatiin pa po yun ng dalawa. Kasi 50-30. Naku, parang sa At akin. magkakasin pa po yun ng cash. Ayun na nga siya. So, mali na lang po 5,000. 5,000 na lang. Tapos po, there was one time, sabi ng tatay ko, anak, hindi na kasi tatay ko, sabi ko sa anak. Totoo po yun, tay! Sa paeng! Galing. Tay, ano nanonood ka, tay? Papuntahin natin silang nasa Las Piñas sa restaurant natin. Wow! Galing ah! So, balik po tayo sa kwento. There was one time na sinabi ng tatay ko na kailangan namin magbayad ng bills. Yung bills namin, yung bread kuryente, that's 4,500. 5,000 na lang yung natitira. After nawas yung tax. Hala. Magbabayad pa ako ng kinain ko for 2 weeks dun sa kalendarya sa tapat ng store namin. Eh, yung pamasahe ko pa. Ito yung malupit. Pinag-ipunan ko, sabi ko, gusto ko sa sahod ko. Yun po yung, yung sikat na sikat yung Habayanas. Yes! Oo. That time, sabi ko, pagdating ng sahod ko, bibili ako ng chinelas ko. Kasi, syempre, nung time na yun, kahit before, makakasa ng mga Habayanas ka. Sikat-sikat. Habayin ka lang, habayin. Yes, yes. Maganda tong story na to, na-move ako. So nung time na yun, sabi ko, pagdating ng sahod ko, bibili ako ng Habayanas. So that time, 895 pa lang yung Habayanas. Bagong labas. Tapos nung pabili ko ng 4,500 sa tatay ko, 500 na lang natira, magbabayad pa ako ng pagkain ko, plus yung pamasahe ko pa. Tapos yung Habayanas na gusto ko mabili, hindi ko mabili. Yun yung, pag uwi ko sa bahay, sabi ko, this is it, hindi ko na ito kakayanin. Kasi, nagpatong-patong na. Yung utang, chinelas lang na gusto ko bilang manager, hindi ko mabili. Imagine guys, manager ka, chinelas hindi mo mabili. So, nung pag-uwi ko, uso pa yung classified ads before, nakita ko sa classified ads, merong interview for Singapore. So, 4 o'clock that time, hindi ko nang bahay 4 o'clock. Pagkakita ko ng classified ads, hanggang 5 o'clock yung interview for Singapore. Nawagan ko agad yung agency. Sabi ko, kapunta ako dyan, magpapa-interview ako, pakihintay ako. 5:30 ako dumating. Tapos na yung interview, nakaalis na yung Singaporean na mag-interview. So dumating ako dyan, tapos na. Pero bumalik na Singaporean. Wow. Bumalik, then tuloy talaga ako ng Galing, no? Amen. Wow. bumalik, nakita ako, interview ako. In 2 months time, nakalipad ko. Wow!